Ang Canada ay isa sa mga in-demand na bansa, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At halos lahat ng Pinoy ay gustong mag-apply dito. Dahil nga sa taas ng demand ay pahirapan ang pag-apply dito at marami ang iyong kakompetensya. Pero ano nga ba yung tinitimbang para maging malaki yung tsansa mo para makakuha ng trabaho sa Canada? Unahin natin sa work experience. Ito yung number 1 na tinitingnan ng Canadian employer. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit natatanggap ang isang aplikante dahil sa kanyang work experience. Isang mga Pinoy sa pinaka-in-demand sa Canadian employer dahil sa kanilang galing at sipag sa trabaho. Dahil dito, isa sa pinakamalaking punto sa Canadian employer ang lawak at karanasan ng isang Pilipino sa kanyang posisyong ina-applyan. Itong normal na proseso sa Canadian employer para maging sulit naman yung ginastos niya sa kanyang hinayar na empleyado. Isang simpleng halimbawa, kung ako ay may fast food na business at gusto kong mag-hire ng isang empleyado, syempre para sulit na yung ginastos ko at masecure yung business ko, pipiliin ko ang yung taong may malawak na karanasan sa fast food industry para worth it naman yung perang ginastos ko dito. Dahil yung work experience ay hindi nakukuha sa magic, dapat ma-realize ng isang less experienced na aplikante na dapat pa siyang mag-invest ng oras o panahon para makalikom ng mga credentials. Pagdating ng tamang panahon, ito ay parang prutas, hinog ka na. Ito ang mga kadalasang pagkakamali ng isang aplikante sa pag-apply sa Canada. Dahil sa kagustuhan nilang mag-apply ay kumakapit sa patalim, scam. Ito ang nangyayari sa ating mga kababayang Pilipino na pinipilit kahit hindi pa pwede at hindi pa ready. Mahilig mag-shortcut. Sabi nga nila, trust the process. Sa uli, hindi lang pera mo ang masasayang, kundi ang pagkakataon mo makabangon sa iyong pagkakamali. May isang salita na hindi ko makakalimutan sa aking karanasan. Wait until you become.